Kumusta ka? Salamat sa pagpapadala mo nitong mga material na ito. Alam mo, habang binabasa namin ito, may dalawang kwento dito na talagang napahinto kami. Oo. Parang mga eksena sa pelikula na iisipin mong imposible talagang mangyari sa totoong buhay pero nangyari. Oo, talagang kakaiba. At parehong umiikot sa isang common theme, travel. Isang kamakailang biyahe kung saan nagkaproblema sa pag-book ng hotel at isang mas lumang karanasan noong kasagsagan ng COVID-19 quarantine. Tama. Parehong nagsimula sa stress at, alam mo yun, frustration. Pero yung mga naging ending talagang hindi mo aakalain. Eksakto. Kaya ang misyon natin ngayon ay himayin itong dalawang kwento. Hindi lang para i-summarize, kundi para subukang intindihin kung paano humantong ang sunod-sunod na parang kamalasan sa isang resulta na tila milagro. Sige. Okay, simulan na natin sa kwento ng hotel. Ito yung mas bago, di ba? Tama. At nagsimula ito sa isang problemang siguradong naranasan na ng marami sa atin. Nako, oo. Ang plano, isang 4 na araw na bakasyon, ang timing, Holy Week. Ayan, peak season. Sino mang sumubok mag-book ng last-minute trip sa ganitong panahon, alam na yan ay recipe for disaster, di ba? Halos lahat puno. At yun mismo ang na-encounter nila. Sabi sa source, sinubukan nilang maghanap online sa dalawang paborito nilang hotel, pero wala. Fully booked. So, ginawa nila ang gagawin ng lahat, tatawag sa telepono. Baka sakali, di ba? Baka may natirang isa. May natirang isang kwarto. At meron nga, pero ang presyo, nakakagulat. 1,700 Australian dollars para sa 4 na gabi. Wow, $1,700? Malaking pera yan. Parang sinasabi na ng universe na, huwag na kayong tumuloy. Oo, parang ganun. Pero hindi sila sumuko, naghanap pa rin sila. At nakahanap sila ng mas magandang deal. Isang hotel na medyo malayo, pero okay lang dahil ang presyo ay mas abot kaya. Nasa $800. Malaking bagay yon. Halos kalahati ng naunang alok. Kaya yun na yun, desidido na sila. Siyempre, mula 1,700 to 800 ang laking diferensya. So sinubukan nilang i-book agad online. Inilagay lahat ng detalye, pinindot ang confirm. Tapos, Tapos, wala. Walang nangyari, walang confirmation page, walang email na dumating. Naranasan mo na ba yun? Yung kaba na pumasok ba yung bayad, nakuha ba yung booking o nawala lang pera ko? yan yung classic tech frustration. Hindi mo alam kung may problema sa website, sa internet mo o sa bangko. Tama. So dahil bigo ang online attempt, bumalik sila sa lumang paraan. Tumawag ulit sa hotel para direktang mag-book. At dito na nagsisimulang maging mas kakaiba ang lahat. Okay, so sa telepono, may available pa raw na kwarto pero iba na ang presyo. Hindi na 800. Hindi na 800. Ang alok sa kanila na yun ay $1,170. Medyo nakakadismaya yan. Pero kung iisipin mo, mas mababa pa rin yan ng malaki kumpara sa unang $1,700 option, di ba? Oo nga. Kaya ayon sa kwento, pagod na rin siguro silang maghanap, pumayag na sila. Sige, 1,170. I-book na natin yan. So akala mo tapos na ang problema, 'di ba? May kwarto na, pumayag na sa presyo, Oo, okay na sana. pero nang ibibigay na ang credit card details para magbayad, na-decline. Sinubukan ulit, na-decline na naman. 2 beses. At ang dahilan na ibinigay ng staff ayon sa material ay napaka-espesifiko. May problema raw sa expiration date ng card. Ito yung weird part. Ito yung weird, oo. Ang policy daw nila, hindi sila tumatanggap ng card na mag-e-expire bago ang Marso. Ang nakakapagtaka, Marso mismo ang buwan ng booking nila. So technically valid pa. Valid pa yung card. Hindi ba ang weird? Hindi lang siya basta declined. May kakaibang rule na biglang lumitaw. Sobrang weird. Parang lahat ng paraan para makapagbayad hinarangan. Isipin mo yung frustration, handa kang magbayad. May pera ka. Oo, nandyan na. Pero ayaw tanggapin. Binigyan sila ng 3 oras para maghanap ng ibang card, kung hindi, mawawala ang reservation. At sa puntong yan, malamang marami na ang susuko, di ba? Kakansilin na lang ang buong biyahe. Oo. Pero bago sila maghanap ng ibang card, sabi sa kwento, bumalik muna sila sa website. Isang huling desperadong pag-click. Baka sakali lang. Baka sakali. At
dito na yung plot twist. Sa huling pag-click na yon, biglang lumabas na may available booking. Okay? At hindi lang yan. Pagdating sa confirmation page, ang nakalagay sa presyo, 0. Libre. Grabe. Ang 4 na gabing pamamalagi, walang bayad. Mula sa 1,700, naging 800, naging 1,170, hanggang sa naging 0. Paano nangyari yon? Yan ang tanong para sa nagsasalaysay, malinaw sa material na hindi ito simpleng lucky glitch o system error. Tama. Ang interpretasyon niya ay ang buong proseso, yung pagiging fully booked, yung palpak na online booking, yung 2 beses na na-decline na credit card, ay isang sadyang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari. Parang may invisible hand na humaharang sa kanila sa bawat attempt na magbayad at initutulak sila patungo sa isang partikular na outcome. Exactly. Na parang may nagsasabi, "Wag dyan, hintay lang kayo, may mas magandang deal para sa inyo." Eksakto. Pero para maging isang tunay na pagsusuri ito, subukan nating tingnan ito sa ibang anggulo. Halimbawa, sa psikolohiya, may tinatawag na confirmation bias. Oo. Ito yung tendensya natin na paboran ng impormasyon na kumukumpurma sa ating mga kasalukuyang paniniwala. Kung naniniwala ka ng may mas mataas na kapangyarihan na gumagabay sa'yo, mas malamang na makikita mo ang isang siri ng mga random na problema. Isang puno na hotel, isang website glitch, isang card error bilang isang magkakaugnay at makabuluhang landas. So imbes na ang reaksyon ay napakasama ng araw na to pero sinuwerte sa huli, ang utak natin ay gumagawa ng isang mas malinis na kwento. Oo, Kaya pala ako dumaan sa lahat ng hirap na yun dahil ito ang nakalaan para sa akin. Mas may sense yung kwento kaysa sa random na swerte lang. tama. Ito yung tinatawag minsan na narrative fallacy. Bilang mga tao, likas sa atin ang maghanap ng kwento at pattern. Oo. Ang randomness o pagkakataon lang ay hindi gaanong kasiya-siya sa ating isipan. Ang isang kwento na may simula, gitna, wakas at isang malinaw na layunin ay mas madaling tanggapin. Ang karanasan nila ay isang perpetuong halimbawa kung paano ang ating utak ay maaaring mag-ayos ng mga magugulong data points para makabuo ng isang makabuluhang salaysay. Isang napakagandang punto niyan. At ang lalong nagpapatibay sa paniniwala na nagsalaysay ay hindi lang ito ang unang beses na may nangyaring ganito sa kanya. May kasunod pa? Ikinonekta niya itong karanasan sa hotel sa isang mas matindi pang kwento noong kasagsagan ng pandemya. Oo, at dito pumapasok yung idea ng isang pattern na para sa kanya ay ebidensya na hindi ito mga isolated na insidente. Tama? Ang ikalawang kwento ay tungkol sa kanyang mandatory quarantine experience noong 2020. At kung sa tingin mo ay kakaiba na yung libreng hotel, mas kakaiba pa ito. Sige, ilatag natin ang eksena. Tugatog ng COVID-19. Mahigpit ang mga border. Halos imposible makuha ng international flight. Oo, grabe noon. Sa gitna ng lahat ng yan, sabi sa material, nakatanggap siya ng isang text message. Ang laman lang ng text. Isang room number, 103. Patang mahalagang detalye. Natanggap niya yung text na yan 1 linggo bago pa man siya magkaroon ng anumang flight ticket. Wala pa. Wala pang booking, wala pang konfirmasyon na makakauwi siya sa Sydney, pero meron ng room number. Napaka-misteryoso. Parang isang code na walang kahulugan sa panahong iyon. At yun nga ang problema, yung pagkuha ng flight. Ayon sa kwento, kinumpirma mismo ng airline at ng embassy na wala talagang biyahe. Zero chance. Zero chance. Sa puntong iyon, halos sumuko na raw siya at nagpasya na lang na sa Manila na lang mag-quarantine. Tinanggap na niya na hindi siya makakauwi. Pero sa mismong gabi na nagdesisyon siyang sumuko, biglang tumawag ang airline. Biglaan. May flight daw papuntang Sydney para sa kanya. Bukas na. Mula sa pagiging imposible, biglang naging posible sa loob lang ng ilang oras. Grabe ang emosyonal na roller coaster niyan. Para mas bigyan pa ng konteksto, may binanggit sa material na may nakausap siya sa airport na 5 araw ng pabalik-balik doon para sumubok makuha ng flight. Naku. Pero bigo, napilitan yung taong yun na kumuha ng flight papunta sa ibang lungsod, sa Brisbane, para lang makauwi sa Australia. Mahalaga ang detalyeng yan sa salaysay dahil ipinapakita nito na yung karanasan niya ay hindi pangkaraniwan. Oo. Pinapalakas nito yung ideya na ang pagkuha niya ng direktang flight papuntang Sydney ay isang pambihirang pangyayari.
Hindi lang siya sinuwerte. At syempre, narito na ang kasukdulan. Pagdating niya sa Sydney, isinakay sila sa isang bus, dinala sa isang quarantine hotel, isa-isa silang binigyan ng susi ng kanilang mga kwarto. At At ang kwartong napunta sa kanya ay room 103. wow! Eksakto yung numerong nasa text message na natanggap niya 1 linggo na ang nakalipas. Kung iisipin mo ang mga probabilidad, sa dami ng quarantine hotel sa Sydney at sa dami ng mga kwarto sa bawat hotel, ang tsansang mapunta ka sa eksaktong numerong iyon ay napakaliit. Sobrang liit. Statistically, hindi imposible, pero sobrang improbable. Para sa nagsasalaysay, ito ang kumpirmasyon. Ang kwento ay isang dalawang bahaging himala. Una, ang pagkuha ng imposibleng flight at ikalawa, ang pagtupad ng tila isang hula. At may isa pang layer dito. Tulad ng sa hotel story, ang buong 14 araw na quarantine niya, kasamang hotel, 3 beses na pagkain sa isang araw, at may kasama pa raw na wine, ay libre lahat. Libre? Sagot ng gobyerno. At ang timing, muli, ay napakahalaga. Ayon sa isinulat niya, 3 araw lang pagkatapos niyang makumpleto ang quarantine, nagsimula ng maningil ang gobyerno. 3 araw lang. At ang bayad, 3,000 Australian dollars, nakatumbas daw ng mahigit 100,000 pesos. Kung na-delay lang siya ng ilang araw, magbabayad siya ng malaking halaga. Grabe. Kaya kung pagsasamahin natin ang dalawang kwento, ano ba talaga ang pinupunto ng material na pinadala mo? May isang malinaw na tema na lumalabas. Oo, at hindi lang ito tungkol sa magandang resulta, yung libreng hotel o yung libreng quarantine. Ang mas mahalagang punto sa salaysay ay yung proseso. Yung proseso? Sa parehong sitwasyon, hinarap niya ang sunod-sunod na pagtanggi, kabiguan at tila mga saradong pinto. Tama. Sa kwento ng hotel, kung nag-successful agad yung $800 online booking, yun na yun. Tapos na ang kwento. Oh, wala nang himala. Kung tinanggap agad yung credit card para sa $1,170, tapos na rin. Pero dahil sa mga hadlang, napilitan silang magpatuloy hanggang sa makuha nila yung libreng accommodation. Ganon din sa quarantine. Kung nakuha siya agad ng flight sa unang sobok, baka ibang hotel, ibang kwarto, at baka sa panahong may bayad na. Yung pagkakaroon ng mga necessary obstacles, kumbaga, o mga kinakailangang hadlang, ang sentro ng interpretasyon niya. Na ang mga problema ay hindi mga problema, kundi mga gabay. Mga gabay, tama? At dito natin ulit pwedeng ilapat yung isa pang psychological lens, yung survivorship bias. Ang konsepto nito ay nakatuon tayo sa mga kwento ng mga nakaligtas o nagtagumpay at hindi natin napapansin yung mas malaking bilang ng hindi. Isang magandang halimbawa niyan. Naririnig natin itong isang kwento tungkol sa isang taong nakatanggap ng text na may room number at nagkatotoo. Oo. Pero hindi natin naririnig ang kwento ng marahil libu-libong tao na nakatanggap ng mga random text o spam message na walang anumang ibig sabihin. O yung mga na-decline ng card at nauwi sa wala. O yung mga taong na-decline ng credit card sa hotel at nauwi sa walang bakasyon. Dahil ang mga kwentong iyon ay hindi maganda o kakaiba, hindi sila na ikukwento. So ang nakikita lang natin ay yung nanalong lottery ticket, hindi yung milyong-milyon talunang ticket. Tama. Pero syempre, para sa taong nakahawak ng nanalong ticket, ang pakiramdam ay hindi ito tsamba, kundi tadhana. At yung pakiramdam na yun ay napakalakas at totoo para sa kanila. Eksakto. At ang layunin ng pagtalakay natin sa mga konseptong ito ay hindi para pabulaanan ang kanilang karanasan. Sa halip, ito ay para bigyan ka ng mas malawak na kagamitan para suriin ang material. Gets. Ang kwentong ito ay isang kamanghang-manghang pag-aaral kung paano tayo, bilang mga tao, ay lumilikha ng kahulugan mula sa mga pambihirang pangyayari sa ating buhay. Ayan, nahimay na natin ng husto ang dalawang personal na kwento mula sa material na ipinadala mo. Parehong nagsimula sa tila imposibleng sitwasyon pero nauwi sa mga hindi inaasahang biyaya. Nakita natin ang isang pattern na inilatag ng nagsasalaysay. Mga pagsubok, paulit-ulit na kabiguan na susundan ng isang biglaang solusyon na itinuturing niya na isang himala. Mismo. Mula sa isang hotel booking na dumaan sa butas ng karayong bago naging libre, hanggang sa isang karanasan sa kwalantina na puno ng mga di kapaniniwalang pagkakataon.
At bilang pangwakas na palaisipan para sa iyo, nahango mismo sa diwa ng mga kwentong ito. Inilalarawan sa material ang mga pangyayaring ito bilang mga himala, bilang pagkilos ng isang bagay na mas malaki kesa sa atin. Oo. At nag-iiwan ito ng isang tanong para sa ating lahat. Sa sarili nating mga buhay, kapag nahaharap tayo sa mga saradong pinto, isang proyekto na hindi natuloy, isang trabahong hindi nakuha, isang planong biglang nasira, paano natin pinipiling bigyan ito ng kahulugan? Mga simpleng balakid lang ba ang mga ito na kailangan nating lampasan? O posible kayang ang mga ito ay mga pahiwatig, mga senyales na itinutulak tayo patungo sa isang destinasyon na iba at marahil mas maganda kaysa sa ating orihinal na binalak?